Nagbukas ang pelikula sa bisperas ng bagong taon sa Baltimore, kung saan kaliwat kanan ang mga kasiyahan, inuman, at mga taong nagsasaya. Ngunit bigla na lamang, nauwi sa matinding takot ang selebrasyon nang magsimulang mamaril mula sa malayo ang isang misteryosong sniper. Walang tigil itong nagpaputok sa iba't ibang gusali at pinapatay ang sinumang makita niya. Hindi kalayuan doon, nakilala natin ang bagitong pulis na si Eleanor, na kasalukuyang nasa gitna ng alitan sa pagitan ng may-ari ng isang kafe at isang lasing na customer. Bigla siyang nakatanggap ng agarang tawag na nag-uutos sa lahat ng pulis na pumunta agad sa malapit na plaza. Agad na nagtungo roon si Eleanor at nalaman nating nakabaril na ang sniper ng 25 biktima, kung saan 17 ang kumpirmadong patay. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Eleanor sa isang bahay kung saan nabaril din mula sa bintana ang kawawang binatilyo. Kalaunan, natuklasan ng mga pulis na lahat ng bala ay pinaputok mula sa apartment sa ika-17 palapag ng isang gusali sa lugar. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog ang naturang apartment, dahilan upang magulo ang buong gusali. Natarantang nagsitakbuhan ang mga residente upang makaligtas. Habang nangyayari ito, nagsimulang mag-record ng video si Eleanor, nagbabaka sakaling matunton ang salarin na tumakas kasama ng mga tao. Sumunod, nagtungo ang mga pulis at bumbero sa mausok na gusali kasama si Eleanor. Pagpasok nila sa sumabog na apartment, nadiskubre nilang walang namatay roon. Samantala, hirap nang makahinga si Eleanor dahil sa kapal ng usok at panandali ang nawalan ng malay. Ngunit mabilis siyang tinulungan ng isang detective na nagngangalang Mac na nagbigay sa kanya ng oxygen mask upang siya'y maging maayos. Ilang sandali pa, dumating ang pangunahing investigador ng FBI na si Jeffrey Lamarck. Ipinaalam sa kanya ng grupo na ang apartment ay pag-aari ng isang Norwegian na lalaki na kasalukuyang nasa Oslo. Lumalabas na nakuha lamang niya ang apartment bilang kabayaran sa utang at matagal na niya itong sinusubukang ibenta. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa himpilan ng pulisya kung saan ipinaliwanag ni Lamarck sa grupo ang mahahalagang detalye na dapat tandaan sa investigasyon. Kalaunan, nakita nating iminungkahi niya kay Deputy Governor Capleton na isara ang lahat ng highway upang hindi makatakas ang killer, ngunit tumanggi si Capleton dahil magdudulot daw ito ng matinding takot sa publiko at makakasira sa imahe ng gobernador. Pagkatapos nito, nakita natin sina Eleanor at isa pang pulis na pinag-uusapan ang killer, na agad nakakuha ng atensyon ni Lamarck. Hiningi niya ang pananaw ni Eleanor, at sinabi ni Eleanor na tila sinusubukan lamang ng killer na maibsan ang isang mabigat na nararamdaman sa loob niya kaya raw ito umabot sa pagpatay ng 29 na katao. Tinanong ni Lamarck kung bakit hindi pa ito nagpatuloy sa mas maraming pagpatay. Sumagot si Eleanor na marahil sapat na para sa killer ang pagpatay sa gabing iyon. Naniniwala rin siyang muli itong kikilos sa lalong madaling panahon, at tila namangha si Lamarck sa bigat ng kanyang mga salita. Kinabukasan, nakatanggap si Eleanor ng tawag mula sa kanyang superior na nagsabing nais siyang makausap agad ni Lamarck. Nalilitong nagtungo ang babae sa isang kafe, kung saan nadatnan niyang muli si Lamarck na nakikipagtalo kay Capleton, na ayaw pa ring gumawa ng anumang hakbang pangkaligtasan. Pagkaalis ng Deputy Governor, umupo si Eleanor kasama si Lamarck at ibinunyag nitong gusto niyang mapasama siya sa FBI team. Nabigla si Eleanor at ipinaliwanag ni Lamarck na hindi lang dahil matalas ang kanyang pag-iisip, kundi dahil tila magulo rin ang kanyang isip, katulad ng killer. Sakto namang dumating si Detective Mac at inanunsyo ni Lamarck na silang tatlo ay magiging magka-team mula ngayon. Sumunod, nagtungo ang tatlo sa morgue at agad silang nilamon ng malamig na takot nang makita ang 29 na walang buhay na katawan ng mga biktima. Napagtanto nilang napakahusay ng killer at malamang ay may military training, dahil imposibleng magawa iyon ng ordinaryong tao ng ganoon ka-precise. Napansin ni Lamarck na magkakaiba ang lahi, edad, at kasarian ng mga biktima, ibig sabihin ay walang malinaw na pattern o koneksyon. Bigla namang dumating ang isang opisyal at naghatid ng nakakagulat na balita, natagpuan na raw ng mga pulis ang killer. Kalaunan, dumating ang grupo sa lugar kung saan napapalibutan na ng SWAT team ang isang gusali. Ipinaliwanag ng isa pang FBI agent na si Frank na ang suspect ay isang teenage boy na nakatira sa itaas mismo ng sumabog na apartment. Habang iniimbestigahan ng pulisya, ikinulong ng binatilyo ang sarili sa loob at nagbantang papatayin ang lahat. Dagdag pa ni Frank, swak daw ang bata sa profile ng killer dahil mayroon itong ADHD, palaging absent sa school dahil sa pambubuli, buong araw nanonood ng ISIS videos, at addict sa mararahas na video games.
Bukod pa rito, isinama raw siya ng kanyang tiyuhin sa isang gun club noong nakaraang summer. Ngunit kahit ganoon, hindi kumbinsido si Lamarck na ang binatilyo ang tunay na killer. Di nagtagal, sinira ng SWAT team ang pinto at hinarap ang binatilyo. Dahil sa matinding takot, desperado itong tumalon mula sa bintana ng kanyang kwarto at bumagsak sa kanyang kamatayan. Matapos ang trahedyang iyon, natuklasan ng mga pulis na wala namang armas ang bata, ibig sabihin ay maling lead lamang ito. Dahil sa pagkadismaya, nagpa siya si Lamarck na kontakin ang mga pintor na inupahan ng may-ari upang pinturahan ang apartment 2 taon na ang nakalipas, dahil may access sila noon sa mga susi. Di naglaon, dumating para sa interogasyon ang 3 pintor na sina Rodney, Haynes, at Dimitri. Tinanong ni Lamarck kung nasaan sila noong bisperas ng bagong taon, at lahat sila ay may matitibay na alibay. Mukhang chill at kalmado si Rodney, ngunit galit na galit sina Haynes at Dimitri matapos pagbintang ang mamamatay tao dahil lamang sa trabahong ginawa nila ilang taon na ang nakalipas. Pagkaraan nito, lumipat ang eksena makalipas ang ilang araw sa isang mall, kung saan nakita natin ang isang matandang lalaki na nagsusukat ng damit. Nang kumuha siya ng iba pang damit upang subukan, may isa pang lalaking pumasok sa fitting room. Maya-maya, nagreklamo ang matanda na nawawala ang kanyang mga damit sa fitting room. Samantala sa banyo, nakita natin ang isang misteryosong lalaki na naglalagay ng body wash sa kanyang katawan, at lumabas na siya pala ang nagnakaw ng damit ng matanda. Isang lalaki na nakapansin sa kanya ang nandiri at agad ipinaalam ito sa security. Agad nagtungo sa banyo ang security, ngunit nakatakas na ang magnanakaw. Sa kabutihang palad, nahuli nila ito sa cafeteria habang sinusubukan nitong magnakaw ng tirang pagkain. Paulit-ulit siyang inutusang buksan ang kanyang bag, ngunit matigas siyang tumanggi. At pagkatapos ay bigla na lang, makikita si Eleanor sa isang gun shop, kinakausap ang may-ari upang makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa armas na ginamit ng killer. Ngunit biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa isang nakakatakot na insidente. Agad na dumating si Eleanor sa mall, at nanlumo siya nang makita ang lugar na puno ng mga bangkay ng sibilyan at mga pulis. Pagkatapos ay sumama siya kina Lamarck at Max sa security room, kung saan nirepaso nila ang lahat ng CCTV footage. Natuklasan nila na ang salarin ay payat, maputi, at mahigit 6 na talampakan ang taas, ngunit natatakpan ng hood ang kanyang mukha sa bawat kuha. Napansin nila ang orihinal nitong suot na damit bago ito pumasok sa banyo, kaya nagpa siya silang kunin iyon para sa DNA analysis. Maingat na nagmasid si Eleanor at sinabi niyang hindi pumunta roon ang lalaki para pumatay kundi para kumuha ng pagkain, damit, at maglinis ng sarili. Napansin din nilang puro gulay lamang ang kinuha nito sa plato, palatandaang vegetarian siya. Binigyang diin ni Lamarck kung gaano kaperpekto ang paraan ng pagpatay nito sa lahat, na nagpapahiwatig na hindi lamang siya sinanay ng militar kundi ipinanganak din sa hanay ng mahuhusay na Mama Merrill. Nanginig sila sa takot habang pinapanood ang salarin na maingat na naglagay ng ilang granada sa isang basurahan, na ginamit niya upang mapatay ang maraming pulis ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, hindi na nakita ng mga pulis ang itinapong damit sa banyo dahil nadala na ito ng garbage truck bago pa man nangyari ang pamamaril. Kapit sa natitirang pag-asa, agad na nagtungo sina Mac at Eleanor sa tambakan ng basura at desperadong hinanap ang damit ng killer sa gitna ng bundok ng basura. Samantala, matinding pressure naman ang kinakaharap ni Lamarck mula sa kanyang mga nakatataas at kay Capleton, na ang tanging iniintindi ay protektahan ang imahe ng gobernador. Pagbalik ni Mac at Eleanor dala ang damit ng salarin, nagkaroon silang lahat ng kaunting pag-asa. Maya-maya, nagpalabas ang isang news anchor ng footage ng insidente sa mall at hinikayat ang mga manonood na makipag-ugnayan kung mayroon silang impormasyon tungkol sa killer. Ipinagpatuloy ni Eleanor ang kanyang investigasyon tungkol sa 3 pintor, at nang suriin niya ang bank statements ni Rodney, nagulat siyang matuklasang sabay-sabay itong nagtatrabaho sa iba't ibang trabaho. Dumating din ang resulta ng laboratorio mula sa damit ng salarin, na nagpakitang may bakas ng marurupok na hibla ng buhok, karaniwang nakikita sa mga taong nakaranas ng matinding pinsala sa ulo. Samantala, sa telebisyon, nagsimulang tumanggap ng mga tawag mula sa publiko, at may isang lalaking kakaiba magsalita na nagsabing ipinagmamalaki niya ang killer soldier. Ibinunyag niyang bahagi siya ng isang grupong tinatawag na Invisible Army, na lumalaban umano laban sa bulok na sistema. Nang hindi siya paniwalaan ng news anchor, nagbanta ang tumawag na papatayin niya ito at maging ang anak nitong babae na nasa dormitoryo ng kolehiyo.
Mukhang marami siyang alam tungkol sa killer, kaya tinrace ng FBI ang tawag at natukoy ang kanyang lokasyon. Hindi nag-aksaya ng oras ang FBI at agad silang sumakay sa helicopter kasama ang SWAT team upang hulihin ang tumawag. Hindi nagtagal, bumaba ang tumawag at kanyang mga kaibigan mula sa kanilang truck at pumasok sa isang tindahan habang nagtatawanan at ipinagmamalaking napahiya nila ang news anchor at natakot ang mga pulis. Nag-undercover din sina Eleanor at Mac at sinundan sila sa loob upang bantayang mabuti. Tahimik na binalaan ni Eleanor ang ilang sibilyan at hinikayat silang umalis sa tindahan. Ngunit tumaas ang tensyon nang hindi marinig ng isang matandang lalaki ang kanyang sinabi at pinasigaw siyang ulitin ito. Dahil doon, napansin sila ng isa sa mga armadong lalaki at agad itong naghinala. Sakto namang dumating ang mas marami pang pulis at agad nilang tinutukan ng baril ang grupo. Sumiklab ang matinding putukan sa pagitan nila, at karamihan sa mga armadong lalaki ay nabaril at napatay. Isa lamang sa kanila ang natirang buhay at sinubukan nitong paputukan ng isang pulis ngunit agad siyang na-taser gamit ang stun gun. Ngunit sa nakakagulat na pangyayari, nang maaresto ang lalaki, sinabi niyang biro lamang ang lahat at wala talagang grupong tinatawag na Invisible Army. Kinabukasan, inakusahan ng disciplinary committee si Lamarck ng kawalan ng kakayahan at paggawa ng sunod-sunod na maling desisyon na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao. Sinubukan ni Lamarck na ipaliwanag na hindi iyon ang kanyang desisyon, ngunit iginiit ng nakatataas na opisyal na responsibilidad niyang panatilihin ang kaayusan dahil siya ang namumuno. Tinukoy pa nitong si Lamarck mismo ang kumuha kay Eleanor, na dati nang tinanggihan ng FBI at may kasaysayan ng addiction. Sinubukan ni Lamarck na ipagtanggol si Eleanor, ngunit malinaw na hindi interesado ang mga opisyal sa kanyang paliwanag dahil naghahanap lamang sila ng masisisi. Matapos ang mahaba at matinding pagpupulong, kapwa tinanggal sina Lamarck at Eleanor sa kanilang mga tungkulin at inalis sa investigasyon. Pag-uwi ni Eleanor, labis siyang nalungkot sa nangyari at tuluyang bumagsak sa matinding mental breakdown. Ngunit maya-maya, tila nagkaroon siya ng biglaang kaliwanagan at nagmadaling puntahan si Rodney sa kalagitnaan ng gabi. Agad niya itong kinumpronta tungkol sa sabay-sabay nitong trabaho, na nagpapahiwatig na ipinapasa nito ang trabaho sa ibang tao, at posibleng isa sa kanila ang killer. Noong una ay itinanggi ni Rodney ang lahat, ngunit nang sigawan siya ng kanyang asawa na magsabi ng totoo, napilitan din siyang umamin. Pagkatapos noon, ipinatawag din ni Eleanor si Lamarck at inamin ni Rodney na dati siyang kumukuha ng mga imigrante, dating bilanggo, at mga lalaking walang trabaho. Halos walang bayad ang mga ito, ngunit araw-araw niya silang dinadalhan ng makakain. Ibinunyag niya na may isang lalaking nagngangalang Dean na isang vegan at hindi kumakain ng dairy products o karne. Nanginginig pang sinabi ni Rodney na tugma ang taas at pangangatawan ni Dean sa description ng lalaking pumatay sa mga tao sa mall. Pagkarinig nito, agad na tumawag ang mga pulis ng sketch artist at tinulungan ni Rodney na gumawa ng larawan ni Dean. Dahil 3 lamang ang slaughterhouse sa bayan, nagpasya ang mga pulis na puntahan ang bawat isa sa desperado nilang paghahanap sa killer. Ipinakita nila ang sketch sa iba't ibang manggagawa at tinanong kung may nakakakilala sa lalaki, ngunit walang nakapagsabi. Sa kabutihang palad, sa isang lugar, agad siyang nakilala ng isang matandang babae bilang si Dean Passy. Inilarawan niya si Dean bilang isang tahimik at masipag na tao na hindi kailanman nagdulot ng gulo. Ngunit may isang supervisor na nagngangalang Alonso na walang tigil sa pang-aasar kay Dean dahil sa kakaibang hugis ng ulo nito. Kaya isang araw, sa kanilang huling shift sa seksyon ng hamburger, misteryosong namatay si Alonso sa isang malagim na aksidente. Palusot ni Dean na aksidente raw nahulog si Alonso sa meat grinder, ngunit alam ng lahat na sinadya niya itong patayin. Dahil dito, nakulong si Dean para sa pagpaslang ngunit nakalaya rin matapos lamang ang 2 taon. Kalaunan, binasa ni Eleanor ang mga file ni Dean at nalaman niyang dating sundalo ang kanyang ama at ito rin ang nagturo sa kanya ng pagbaril. Lumabas din na sinuportahan ang kanyang parole sa pamamagitan ng mga liham mula sa 2 sa mga kaibigan ng kanyang ama sa army. Nabaril siya sa ulo noong bata pa siya, at kahit nakaligtas siya, nagdulot iyon ng matinding trauma sa kanyang utak noong pagkabata. Natuklasan din nila na walang credit card si Dean sa kanyang pangalan, walang permanenteng tirahan, at wala ring social security number kaya para siyang isang multo na walang pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa bahay ng ina ni Dean, kung saan nais ni Eleanor na tawagin si Mac para sa backup. Ngunit pinigilan siya ni Lamarck dahil kapag tinawagan si Mac, dudumugin ng buong FBI ang lugar at maaaring masira ang operasyon. Maya-maya, dumating ang ina ni Dean na si Mrs. Passy, at sinimulan siyang tanungin ng mga opisyal tungkol sa kanyang anak.
Mukhang alam ng babae ang mga ginagawa nito ngunit tumanggi siyang makipagtulungan dahil natatakot siyang papatayin nila ito. Ngunit nang tiyakin ni Mark na nais lamang nilang hulihin ng buhay si Dean, nag-atubili man ay pinapasok niya ang mga opisyal sa loob ng bahay. Pagkatapos, isiniwalat ni Mrs. Pussy na huli niyang nakita ang kanyang anak noong panahon ng pandemya. Ayon sa kanya, dating masayahin at matalinong bata si Dean, ngunit noong 6 na taong gulang siya, aksidenteng nabaril siya ng kanyang ama sa ulo at muntik nang mamatay. Nakaligtas man si Dean, hindi na siya naging katulad ng dati. Habang lumalaki siya, nagsimula siyang kamuhian ng mundo sa paligid niya at naging sobrang mailap sa tao. Samantala, sumilip si Eleanor sa bintana at napansin ang 2 tasa ng tsaa at isang damit ng lalaki na nakasampay sa labas. Nakita rin niya ang isang maliit na kubo sa di kalayuan at sinubukan niyang balaan si Mark, ngunit huli na ang lahat. Sa nakakagulat na pangyayari, binaril ni Dean si Mark mula sa kubo at agad itong napatay. Sinabihan ni Mrs. Pussy si Eleanor na huwag gagalaw kung ayaw niyang mamatay rin. Ipinaalala niya kay Eleanor ang pangako nitong panatilihing buhay ang kanyang anak at tinanong kung paano niya ito gagawin. Sa takot, ibinigay ni Eleanor ang kanyang telepono at baril kay Mrs. Pussy at hiniling na kumbinsihin nito si Dean na sumuko. Dahil dito, lumabas si Mrs. Pussy at nakiusap sa kanyang anak na tigilan na ang pagpatay at sumuko na lamang. Sinabi niyang matutulungan siya ni Eleanor at dahil sa kanyang medical history, maaari siyang mailayo sa kulungan. Ngunit nang hindi tumugon si Dean sa anumang pakiusap niya, lalo lamang nabigo ang matandang babae at nakakagulat na nagpakamatay ito. Nang masaksihan ito, puno ng pagsisisi na lumabas si Dean mula sa kubo at pumasok sa pangunahing bahay habang may hawak pa ring baril. Ipinagtapat niya kay Eleanor na ang kanyang galit ay hindi dahil sa personal na paghihiganti kundi dahil lubos niyang kinamumuhian ang modernong lipunan. Mahinahon namang sinabi ni Eleanor na nauunawaan niya kung bakit niya kinamumuhian ang lipunan dahil minsan ay nakaramdam din siya ng ganoon. Matapos ang mahaba at tensyonadong usapan, nagsimulang magtiwala si Dean kay Eleanor at sinabi niyang hihiga siya sa tabi ng kanyang patay na ina. Hiniling din niya na barilin siya ni Eleanor kapag nakatulog na siya at sunugin ang kanyang katawan dahil ayaw niyang makita ang kanyang bangkay sa balita. Pumayag si Eleanor sa kahilingan, ngunit biglang dumating ang isang sasakyan ng pulis na ikinagulat nilang dalawa. Inakala ni Dean na niloko siya ni Eleanor kaya hinampas niya ito gamit ang kanyang rifle at kinaladkad papunta sa basement upang itali. Sa labas, nagutos ang isang pulis na buksan ang pinto, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Dean at agad niya itong binaril. Isa pang opisyal ang tumawag para sa backup ngunit brutal din itong pinatay. Hindi nagtagal, dumating ang mas maraming pulis at pinalibutan ang lugar habang desperadong nakikiusap si Eleanor kay Dean na tigilan na ang kabaliwan. Pinakiusapan niya itong kalagan siya at nangakong siya na ang bahala sa mga pulis at tutulungan niya ito. Sa labas, nawalan na ng pasensya ang mga opisyal at nagpasya silang magpaputok, ngunit bago pa man nila magawa iyon, isang bomba ang sumabog. Sinamantala ni Eleanor ang kaguluhan at brutal na kinagat ang leeg ni Dean. Malubha siyang nasugatan ngunit sa halip na gumanti, pinatawad niya si Eleanor at lumabas habang may dalang rifle. Makalipas ang ilang sandali, nakalaya si Eleanor at pasuray-suray na lumabas ng basement. Natagpuan niya si Max sa labas at agad na sinabi na sugatan si Dean ngunit buhay pa. Samantala, nakita ang killer na tumatakas papunta sa bukirin sa likod ng kanyang bahay. Dumating ang mas maraming sasakyan ng pulis at kalaunan ay nakita nila siyang nakahandusay habang duguan ang leeg. Nang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang armas sa huling pagkakataon, pinaulanan siya ng bala ng mga opisyal at tuluyang tinapos ang kanyang miserableng buhay. Sa huling eksena, nakipagkita si Eleanor sa kanyang superior at kay Capleton, na nais panatilihing lihim ang buong operasyon upang mapunta sa FBI at sa gobernador ang lahat ng credits. Inalok pa nila si Eleanor ng posisyon bilang intelligence analyst sa FBI kapalit ng kanyang pananahimik. Ngunit tumanggi si Eleanor sa kanilang alok at iginiit na parangalan si Mark ng Medal of Valor pagkatapos ng kanyang kamatayan at ilipat ang kanyang pensyon sa kanyang asawa. Ipinahayag din niya ang kanyang kagustuhang maging isang special agent sa halip na analyst lamang. Pumayag naman ang kanyang mga superior sa kanyang mga kondisyon. Nagtapos ang pelikula habang papunta ang mga opisyal sa isang press conference, samantalang si Eleanor ay umuwi ng mag-isa, nananatiling balisa at minumulto ng pagkamatay ni Mark.